Good morning, Jesus. Good morning sa lahat ng ating mga kapatiran dito sa Asia at good evening sa Lebanon, sa ibang dako ng mundo, anuman ang oras at panahon ay naririto pa rin tayo sa ating mga ginagawang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Let us pray. Lord Jesus, maraming salamat o God, hallelujah. Minsan pa ay tinitipon mo kami kung bagamat kami magkakalayo o God, hallelujah, Lord Jesus, in one accord and in one spirit, ay magkakasama pa rin kami o God, hallelujah, upang gampanan ang isa sa mga tungkulin na iniatang mo sa aming mga balikat, makinig ng iyong mga salita, higit sa lahat, ipanalangin o God, hallelujah, ang lahat ng mga pangangailangan ng bawat sa amin, physical, emotional, financial, higit sa lahat, spiritual blessings, O God, hallelujah, na aming kinakailangan sa araw-araw ng aming paglalakbay dito sa gitna ng magulong, madilim at magulong sanlibutan. Lord Jesus, tulungan mong bawat sa amin. Give us the spiritual knowledge and wisdom, O God, hallelujah, that we may comprehend Thy teachings, Thy message, O God, hallelujah. Lalong-lalo na ako, O God, hallelujah, bigyan mo ako ng turungan na nanggagaling lamang sa iyo sa pamamagitan ng Spirit of Truth. Maihayag ko ang iyong salita, ang iyong mensahe sa bawat isa. Ito ang siyang gagabay sa amin hanggang makarating kami sa kasakdalan ng aming mga pananampalataya. Mabigyan namin ng kapurihan, kaluwalhatian ng iyong banal na pangalan. Thank you so much, O God. Lahat ng kapurihan para sa iyo lamang. Jesus Christ of Nazareth, my Lord and my God. Amen, amen, and amen. Praise God. So once again, magandang umaga, Pastor Bobby, Mother Cynthia, Pastor Joel and Sister Buhia, at sa lahat ng mga nakakasama natin dito, ay maraming salamat sa inyong pakikiisa sa gawain ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng New Life Fellowship United Pentecostal Church, Hong Kong, at lahat ng mga pastor, lahat ng pastor's wife, lahat ng ating mga kapanampalataya. Ganun din naman sa mga hindi natin kapanampalataya, sapagkat ito'y makapagbibigay ng karagdagan, kaalaman at karunungan sa bawat isa. Ang ating tatalakayin sa umagang ito ay tungkol sa tinatawag nating superiority complex. Nang sinasabi ay mas magaling ako sa iyo, mas mataas ang pinag-aralan ko sa iyo, at against inferiority complex. Tutukan po natin yung inferiority complex. Bakit? Maraming mga tao sa ating iglesia na sinasabi, naku, hindi ko kaya yan. Iba na lang po ang kunin ninyo. Nagkakaroon siya, inaatake siya ng inferiority complex. Hindi ko kaya yan, hindi ako marunong. Kung pwede, si ano na lang kunin ninyo, si ganito, ganito. No? No. The base things of the world. Ito po ang title ng ating lesson sa araw na ito. At inaanyayahan ko lahat na pakinggan ng mabuti ang ating lesson na ito sapagkat ito'y para sa ating lahat. Pray God. The base things of the world. Ano ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 1, verses 27 to 29? But God had chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God had chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Sa ating sariling wika, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na nakamang mga nagsanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. So 28, and base things of the world and things which are despised and God chosen, yeah, and things which are not, to bring not things that are. At ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. 29, that no flesh, ito ang dahilan,
that no flesh should glory in His presence. Upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Praise God. Ito ay napakahalagang bagay na dapat nating maalaman. Upang walang laman, that no flesh should glory in His presence. Ang tignan po natin ang ilang good examples ng mga mabubuting halimbawa na kaugnay ng ating key verse. Praise God. Si Moses, mga kapatid, alam natin na ang pakiramdam niya, completely unqualified siya. Meron siyang inferiority complex na kumakalaban sa kanya. He felt completely unqualified to be involved in a deliverance ministry on any level. And here, God was asking him to head up yung plano ng ating Panginoon Diyos for a massive, unprecedented work. He didn't even know God's name. He stuttered. Meron siyang difficulty in speaking. Pautal-utal siya magsalita. He struggled with his faith. And he had lived in near isolation for 40 years. Fugitive. He was where he was because he had killed a man. He thought surely God could find someone better qualified. Yan ang isipan ng marami, di ba? Iniisip natin, meron namang makikita ang ating Panginoong Diyos na mas marunong sa akin, mas maalam, mas mataas ang pinag-aralan. But Moses was the man God wanted. Si Moses ang gusto ng ating Panginoon Diyos upang palayain ang kanyang bayan. Praise God. He was the kind of person God often chooses. Ang pinipili niya when He is looking for someone to break the mold, to go beyond the norm, yung extraordinary, no? To go beyond the extraordinary and to effect renewal or revival. Praise God. Si Moses, who had been a member of Pharaoh's royal family, was now the most humble man in the world. Nakasulat ito sa Numbers 12, verse 3. Now, the man Moses was very meek above all the men which were upon the face of the earth. Dapat nating maalaman, mga kapatid, na ang handog or God's gift may not come in brightly wrapped packages, no? But a close reading, kung babasahin natin ng maigi ang banal na aklat, ang scripture, ipapakita na dito sa atin na ang ating Panginoon Diyos ay kadalasan gumagamit ng mga people, ng mga tao on the margins of life to provoke significant change for good. This has been called the reversal of fortunes. Isa pang good example of this is written in Genesis 3:16. Or much of human history has been characterized by the oppression of women. Nung unang panahon, ng mga babae, walang halaga yan, ari-arian yan. But the Messiah would be a descendant of a woman, babae. He would have no immediate human father. Mary, who had been taught even by her husband to be immoral, rejoiced that God regarded her lowly state and exalted the lowly, as written in Luke chapter 1, verse 48 and 52. Women were on the margins during the biblical era. Ano yung margins? Andito lang sa isang tabi yan. Ang mga babae sa isang tabi lang. They were property. Ari-arian sila. Unqualified to be witness in a court of law. Hindi nga pwede maging saksi. Hindi pwede mag-witness sa court of law. Praise God. And unable to inherit, hindi siya pwedeng gawin tagapagmana. At ito pa rin ang nangyayari in much of today's world. Marami pa rin ganyan mga pangyayari. Ilibot lang natin ang ating mga pangningin, lalo na sa Middle East, no? Hindi sila pwedeng mag-witness, property pa rin sila.
Praise God. But women, ang mga kababaihan na ginagamit ng ating Panginoon Diyos powerfully to prophesy, to advise kings, and to teach. Praise God. They were the first to proclaim the gospel, the good news of Christ's resurrection from the dead. Praise God. No? Nakikita ko minsan sa social media, sinasabi na hindi dapat mag-preach, hindi dapat magturo ang mga babae. Women were powerful to use of God to prophesy, to advise and to teach. They were the first to proclaim the gospel, the good news of Christ's resurrection from the dead. Ano ang sabi ni Prophet Joel sa 2:28 hanggang 29? Joel declared that's what God said. I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and daughters shall prophesy. On my men servants and on my maid servants, I will pour my spirit on those days. Pray God, darating ang panahon at naririto na nga yung panahon na yan. I will pour my spirit on those days upon all flesh. Praise God. This is what was spoken by the prophet Joel. Peter said on the day of the Pentecost, no? This was the case because women, including Mary, the mother of Jesus, which were gathered in the upper room on the day of Pentecost, praying and worshiping God, were among those whom the Holy Spirit fell. Praise God. Kasama ang mga babae. And what about the Samaritan woman at the well? So John 4:28. Nung makausap siya ng ating Panginoong Jesucristo sa Jacob's well, naniwala siya, sumampalataya siya na nandito na ang Misaya. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa isang bahagi ng pangyayari na yon, kung iinumin ko yung tubig na yan na iniinom ninyo, ay mauuho kayong muli. Subalit ang tubig, the living water that I will give you, you shall never thirst again. Hindi na kayo mauuhaw. Ano nangyari? Tumakbo siya pabalik sa town and told the people that the Messiah is here. Hali kayo. Nandito ang Messiah. Mula lang yan sa isang babae. And don't forget Lydia of Thyatira. The women considered to be the one who brought the good news to Europe. Praise God. Isa lang din pati yan. Babae rin yan. And if we are to look at all the stories about women in the Bible, you will find that so many women were used by God to accomplish His plans. His work be done. Ano pa yung mga base things? The slaves. Kahit ngayon, meron pa yata, no? I don't know. Sa ibang banta, sa ibang bahagi ng mundo, meron pa rin mga alipin, no? The slaves were also considered to be on the margins. But besides being included in Joel's prophecy, a letter written by Paul is included in inspired scripture for the primary purpose of explaining to a slave owner, Philemon, that he should no longer treat his slave, si Onesimus, as a slave, but as a beloved brother. So, Philemon should respect Onesimus as much as he did Paul. Kung paano niya nire-respeto, ginagalang si Paul, dahil sinabihan siya ni Apostle Paul na wag mo nang itratong slave or alipin si Onesimus. Philemon should respect Onesimus as much as he did Paul. I recommend mga kapatid na basahin niyo yung buong aklat ng Philemon. Napakaganda. May ikli lang po ito pero napakaganda. Paulit-ulit ito binabasa sapagkat napakagandang halimbawa. Praise God. Napakagandang sulat to. Now, the Jewish community
considered Gentiles. Yung mga hentil, yung Jewish community, ang trato nila sa mga hentil to be on the margins of life. Pero, ano ang sabi ni Apostle Paul? Sa Galatians 3:28, there is neither Jew or Greek. There is neither slave nor free. Praise God. There is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Sa Good News Bible, there is no difference between Jews and Gentiles, between slaves and free people, between men and women. You are all one in union with Christ Jesus. Praise God. Hindi lang yan mga kapatid. Sa maikling lesson natin na ito, marami tayong makikita halimbawa, no? Yung mga handicap, were on the margins. Even Jesus' disciples believed those who were born blind were being punished for the sins of their parents or even their own sins they had committed before birth. Yan ang sinasabi, no? They had committed, nakagawa na raw sila ng kasalanan before birth. Some Pharisees thought it was possible to sin as a fetus. Nandun ka pa lang sa loob ng tiyan. Sa sinapupunan ng iyong ina, nakakagawa ka na raw ng kasalanan. Kaya naman, once handicapped, identified that person as a sinner. Sinner daw siya dahil handicapped siya. Praise God. Jesus disagreed. Neither this man nor his parent sinned, as written in John 9:3. And when Moses included in his list of disqualifications that he was slow of tongue, God replied, who has made man's mouth? Or who makes the mute, the deaf, the seeing of the blind? Have not I, the Lord, in Exodus 4:11? Ito pa, matindi mga kapatid. Jesus was on the margins. Some believe he was a demon-possessed Samaritan, written in John 8:48. Others said he was a glutton and a wine bibber. Kain lang daw siya ng kain at saka manginginom. Matthew 11:19. There were those who thought he was illegitimate. And could anything come from Nazareth? John 1:46. Meron bang magandang bagay o tao na manggagaling sa Nazareth? Praise God. Sino pa? Disciples. Yung mga unlearned and ignorant people. Mga wala raw pinag-aralan. Mga mangingisda lang nga, mga ano, no? But according to Acts 4:13, sabi rito, now, when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned and ignorant men, yan ang akala nila. They marveled. Nagulat sila, namangha sila, and they took knowledge of them that they had been with Jesus, the Master, the great teacher. Praise God. Ano ang sabi sa 1 Corinthians 1, verse 27 hanggang 29? Again, but God had chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God had chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. And base things, yung nasa pinakamababa of the world, and things which are despised, God had chosen. Yeah. And things which are not, to bring not the things that are, that no flesh should glory in His presence. Mga kapatid, margins, the base things of the world, God doesn't think they are a barrier to usefulness in His work. He finds some of His best gift there. Kaya mga kapatid,
Kaya kapag dumarating sa ating isipan na hindi ko kaya yan, inaatasan tayo, lalong-lalo na nararamdaman natin na ah, ini-inspire tayo ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, ng kanyang banal na aklat. Huwag nating sabihin, hindi ko kaya yan, Lord. Iba na lang ipadala mo. Wala akong kalam-alam dyan. Isang napakaganda example, mga kapatid, para sa aking sarili, ay ako na mismo. Kami mag-asawa. Kakaunti pa lang ang napapag-aralan namin sa Hong Kong, sa ABC, sa Accelerated Bible Curriculum na tinuro sa akin ng ating mga kapatiran, mga teacher. Nakabalik na ako sa Pilipinas at nung dadalhin na kami dito sa Lebanon, Pastor Larry commissioned us and the church prayed, go ye into all the world and preach the gospel. Sa loob-loob ko, sino ako? Wala akong kaalam-alam. Hindi ko kaya ito. Subalit sa pamamagitan ng anointing, ng commissioning, Pastor Larry, at sa udyok ng Santong Espiritu, nakarating ako sa Lebanon, 2 months akong bakante, Ramadan noon, wala pa yung pamilya ko, binasa ko lahat yung mga aklat na pinadala sa akin ni Pastor Bobby Librado at yung mga daladala ko na, pinag-aralan ko rin at ang buong banal na aklat, binasa ko ng binasa yung Bible ko na kauna-unahan kong Bible na nanggaling din sa Hong Kong, sa New Life Fellowship, binasa ko ng binasa yon. Pagdating ng asawa ko, 2 months later, 1 week, yung unang linggo, nagkaroon na kami ng worship service, all for the glory of God. At 2 months after, pinadala naman ako ng embassy sa Dubai para mag-aral ng overseas absentee voting. Tinawagan ako ng asawa ko, bumalik ka na rito sapagkat marami ako na imbita. Glory to God, 35 souls ang unang nakadalo na mga hindi natin pananampalataya sa aming ikalawang worship service. Unang worship service na merong ibang mga bisita na hindi natin pananampalataya. Praise God. So mga kapatid, huwag tayong tumingin sa ating sarili. Tingnan natin yung kilos ng Santong Espiritu. Ang nagbibigay sa atin ng katungkulan ay ang ating Panginoong Diyos. Ginagamit lamang niya ang pastor, pastora, na sabihan ka, ikaw ang mag-lead sa ganito, ikaw ang mag-preach sa linggo, ikaw ang handog ng awit sa araw ng ating pagsamba. Huwag natin sabihin hindi natin kaya. Sapagkat ang Diyos ang naglalagay sa atin margins. Kung sabihin natin tayo ay nasa mababa lamang, huwag natin itong pansinin. Sapagkat ang Diyos ang nakakapita sa laman ng ating puso. At siya ang kikilos. Ang gagawin lang natin, obedience. Sundin lamang natin ang kanyang tagubilin sa atin sa pamamagitan ng banal na aklat at ng Santong Espiritu, magagampanan natin ang tungkuling inihahatang sa atin. All for the glory of God. Lord Jesus, maraming salamat at patuloy mo kaming ginagabayan sa ganitong mga pagkakataon, sa ganitong gampanin, O God, hallelujah. At tulungan mo kami na lagi kami makadalo sa mga ganitong pagkakatipon. Mabigyan namin ng kaluwalhatian ang iyong banal na pangalan at sa kapakinabangan din naman ng aming kaluluwa at ng lahat ng nakakapatinig ng iyong mga salita. Gayon din naman sa aming mga panalangin, dinggin mo, O God, hallelujah, ang aming mga samutaing upang lahat kami ay magkaroon ng kalayaan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lahat ng ito
ay aking sinasampalatayanan, dininig mo at ipagkakaloob mo. In Jesus Christ's mighty name I pray. Amen, amen, and amen. Praise God. So maraming salamat po muli. At balik sa iyo, Pastor Bobby. Maraming salamat. God bless us all.